Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito po, medyo pinasasabik po tayo dahil until now po, undecided pa po ang mga Duterte kung sila po ay tatakbo sa bilang senador. So alam naman po natin, di ba, nagbigay ng statement si Vice President Sara Duterte before na may posibilidad nga raw na tumakbo yung tatlong Duterte sa Senado. So, marami na yung nag-aabang dahil nga para sa mga Duterte supporter, malaking bagay ito. So, dahil kumbaga yung na simulan ni Pangulong Duterte nung siya ay naging presidente, malaki na yung posibilidad na maituloy. So, kung sakasakaling magkatotoo yung sinasabi ni VP Sara na tatlong Duterte nga raw yung mauupo bilang senador. So, siyempre dahil dun sa statement na yun ni VP Sara, nawindang lahat ng political party nawindang. Kasi isipin mo nga naman, tatlong Duterte yung uupo plus yung kaalyado niya, yun under ng PDP laban. Let's say apat. Apat sila yung nandoon pero may dalawang re-electionist plus si Philip Salvador. So isipin nyo ilan na kagad yun. Automatic 7 na kagad yung PDP laban. So halos kalahati ng midterm election ay makukuha ng mga Duterte. So lalong nawindang dun yung mga anti-Duterte, siyempre yung mga talagang mga kritiko nila na naramdaman nila yung puwersa ng mga Duterte. So, kaya ang ginawa ngayon ng administrasyon, kung makikita naman natin, nagsama-sama yung malalaking political party, nagsanib puwersa para makabuo sila ng kanilang solid na senatorial slate. Kaya nga pansin mo, 'di ba, sa survey ngayon, sila daw yung nangunguna ayon dun sa Okta Research yata o Pulse Asia. So, basta kung anumang survey yun. Pero yun nga, base doon sa survey na yun, lamang ang administration slate pagdating sa kung sakasakali nga gaganapin kagad yung election nung ginawa nila yung survey na yun, lamang na lamang. Kaya, kumbaga, nagiging barometer nila rito yung partido ni Pangulong Duterte. Kaya yan yung naging kumbaga, yan yung tiningnan kagad ng mga makakalaban nila. Kaya nga nagpalakas bigla. So, pati yung Makabayan Black, nagbuo ng kanila senatorial slate para labanan. Ang nagiging picture ngayon, kaya tumatakbo yung mga kandidato, bakit sila bumubuo ng mga alyansa, is para labanan ang mga Duterte na hindi makabalik o hindi makaupo sa Senado. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to kung bakit undecided pa po ang mga Duterte kung tutuloy ba silang tumakbo bilang senador. So ito, panoorin po natin. Undecided pa rin ang Duterte clan kung sasabak pa ba muli sa national position. Ito ang mariing sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media matapos maghain ang kanyang anak ng Certificate of Candidacy na si Rodrigo Duterte II bilang representative sa 1st District ng Davao City sa ilalim ng Partidong Hukbong ng Pagbabago Hugpong sa Tawong Lungsod o HNP-HTL. Ayon kay Congressman Duterte, maguluan niya ang politika ngayon at magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa pamilya kung ano ang magiging plano nila sa eleksyon. Wala pa ko kabalo kay sa karon ang akong asawa ug akong duha ka anak murag di naman ganahan nga lansar ko kay tungod aning gubot lagi aning administrasyon against sa mga Duterte. So amo pa istoryahan pamilya kung unsa gyud mahibala na ninyo hangtod October 8 naman itong filing. So yun, mag-aantay pa po tayo hanggang October 8. So pwedeng kasi ito, pwedeng ito talaga yung laging kumbaga ito yung kadalasang diskarte
ng mga Duterte, lagi silang, sa dulo nagpa-file ng kanilang yung kanilang certificate of candidacy. Siyempre, kumbaga sa sugal nga, 'di ba, sa baraha, 'wag mo munang ilalabas lahat ng alas mo. Lahat ng malalakas mong baraha, 'wag mo muna ilabas. Hayaan mo munang laruin yung sitwasyon, tingnan mo kung paano gumalaw yung mga kalaban mo. So, bago ka magbitaw ng mga baraha mo, 'di ba? So, ganyan yung nagiging diskarte ngayon. Siyempre hindi lang naman ng mga Duterte, so kalimitan sila na yung ginagaya kasi nga 'di ba, nung nakaraang presidential election nung kay Pangulong Duterte, wala naman talaga siyang intensyon tumakbo bilang presidente. Tapos, biglang nagkaroon ng substitution hanggang last minute, siya nga po yung naging pambato na bilang presidente ng PDP Laban. So, gano'n pa rin naman yung diskarte nila para at least 'di ba yung mga kalaban, although malaki na yung nagiging advantage ng kalaban kasi kumbaga napaghandaan na nila yung mga Duterte. So, tumakbo man o hindi, at least nandun na yung mga kalaban nila, naka-set on go na sila. So, kumbaga nandun na kaagad yung pinakamalakas na puwersa nila. Yun yung kumbaga yun naman yung tini-take advantage naman ng mga Duterte na nakikita na kaagad nila kung ano yung magiging diskarte nila sa ganong sitwasyon. Siyempre, makikita nila, oh, ang lakas na pa ng tulad nito, tulad ng administration slate ngayon. Kita na nila yung barahan ng administrasyon kung sino-sino yung mga tatakbo at alam nila malakas yung mga yan, may makukuhang boto talaga yan. So, napaghahandaan na nila kung ano yung magiging diskarte nila para ano yun, tapatan yung diskarte ng administration slate. Kaya kumbaga maganda rin yung ganitong diskarte ng mga Duterte lagi sa dulo. Yun nga lang, lagi lang tayong nasasabik. Lagi lang tayong pinakakaba, lagi lang tayong pinaasa muna kung sila ay tatakbo. Pero hindi natin alam, malay nga naman natin, one of these days, before siguro mag-8, biglang mag-file ng certificate of candidacy itong mga to. Pero sa ngayon, sabi nga ni Pulong Duterte, mag-uusap-usap muna sila kasi nga kailangan din niya muna siyempre konsultahin yung kanyang asawa dahil nga sinabi naman niya dito na talagang magulo yung politika ngayon versus sa mga Duterte. 'Di ba kung makikita niyo naman na talagang ang tina-target ngayon mga Duterte. Andiyan yung Quad Committee, andiyan yung Kongreso, yung sa good governance ba yun, yung hindi nag-oath taking si Vice President. So makikita nyo rito talagang naka-target lahat sa mga Duterte. So ang hindi lang nangyayari rito yung Senate hearing dahil siyempre kumbaga iilan lang naman yan yung talagang sabihin nating solid na anti-Duterte. Kaya hindi masyadong umuusad yung mga inquiry. Unlike sa Kongreso talagang ayan yung parang yan yung pinaka-marching order ni Speaker na talagang kailangan imbestigahan yung mga Duterte at kailangan mapalabas nila na ang mga Duterte ay hindi, kumbaga, kailangan mabahiran ng hindi magandang imahe. Para nga naman pagdating ng eleksyon, sira na yung kanilang pangalan, yung kanilang kredibilidad, para makakuha sila ng magandang boto at hindi na makabalik yung mga Duterte. So, yan yung po yung ginagawa ngayon nila Paulo Duterte, ng mga Duterte clan. So, ina-analyze muna nila yung buong picture ng magiging takbo po ng kampanya papunta po sa election day. So, pero siyempre, nasa atin pa rin namang mga kababayan natin, tayong mga botante pa rin naman po yung magluluklok. Kaya nga po, kung gusto po natin, kasi lahat naman tayo, ramdam naman natin talaga na ang laki ng pagbabago ng Pilipinas during Duterte administration na pantakin nyo kahit mga taga-ibang bansa. Hinihiling nila na mahiram man lang si Pangulong Duterte para ayusin yung bansa nila. 'Di ba na ano yan sa mga foreign news na yan. So, bakit hindi natin pwedeng ibalik ang isa pang Duterte, although hindi na si Pangulong Duterte, pero mailagay man lang natin sila sa ibang pwesto para at least matulungan. Kasi ramdam naman natin talaga ang mga Duterte, meron talagang puso sa pagmamahal sa ating bayan na gustong umasenso ang ating bayan. So, gaya pa rin po ng sinasabi ko sa inyo,
Kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago at tingnan natin ang kanilang mga resibo. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.